gulong ang usapan. Ito yung ayaw na ayaw kong mapalitan sa isang motor. Yan, alright, good afternoon, and paalis tayo ngayon. Punta tayong Quezon City, papalit tayong gulong. Bago yun, tingnan natin yung kailangan nating bilhin pa. Yung brake cleaner wala na, saka degreaser na pang o-ring. Pag alis ako, titignan ko yung voltage. Pag 12.8, 12.6, kaya pang paandar ng engine. Alright. Yo, what's up mga penyo? Good afternoon, and andito tayo sa Sumulong para pumunta ng Motoscoot PH sa Katipunan. Nagamit na naman ng ABS. So today's video ay magpapalit tayo ng sapatos or gulong or tire dito sa CX-6R. Alam niyo naman, pag gulong ang usapan, talagang madugo. Ito yung ayaw na ayaw kong mapalitan sa isang motor or isang big bike, kasi ito yung pinakamahal about sa maintenance natin. Bukod sa change oil na 3 litro, yung change oil nito, kasi 2,500 to 3,000 yung nagastos ko nung nag-change oil ako. Eh dito sa gulong, mas malaki ang gastos. Kung pares yung bibili mong gulong, nasa 20,000, 18 to 24,000 ang price niya. Yung ambulansya, pinagbigyan muna natin. Yung ito yung madugo, itong parusa na gastos sa isang big bike. Yung gulong abot ng 18,000 to 24,000, iba nga 30,000 kapag race tire ang binili. Pero kung ganito na stock yung bibili mong gulong, kasi stock nito is Bridgestone Badlux S22. So madugo, 21,000 to 22,000 ang pares. Pero ako kasi kaya pa naman ng likod lang, kasi yun lang yung put sa akin. Malapit na yung unahan, kasi yung gulong nasa limit na rin. Kaya lang medyo makapal para sa akin. Yung likod yung pinakaminipis. Kaya kadalawang patch na ako dito sa likod eh. Buti na lang magaling yung vulcanizing shop. Hindi nagasgasan ng mags natin, mga wheels. S22 ang bibili natin sana, kaya lang lahat ay walang available. Tamang S23 lang yung available ngayon sa market. Naubos na yung mga S22. Okay din naman yung S23, upgrade version siya ng S22. Parang S21 tapos nagkaroon ng S22 na Badlux na Bridgestone na gulong. Ngayon S23 plus 10% yata yung mileage. Mas matagal maupod siya kaysa S22. So subukan natin. Same construction lang naman yung S22 saka S23.
Same ng forma, ang nagkaiba lang yung dual compound na si S23. Kumbaga yung gilid niya silicone na compound, tapos yung gitna yung mas matagal maupod. Mabigat yung motor kaya mabilis maupod yung mga tires. Obvia. Alright. Nung una S22 sabi daw meron, tapos ngayong umaga wala daw. Siguro nalimutan, kala niya ni Ma'am Minchin or Chin i-message sa akin, sabi wala na, S23 na yun meron. So 1,000 na naman na yung pagitan niya, so okay na rin. Thank you. Primera lang. Importante mga pengo, pag papalit ng gulong, tignan nyo yung production date, tapos yung size, tapos yung speed limit, saka yung weight limit, dapat sakto. Or mas maganda yung kung anong stock tire ng motor, yun din ang bilhin nyo, or mas mataas pa. Traffic pala pag gantong oras dito sa Marcos Highway. Daming sasakyan dito, puntang Maligaya. Ang traffic. Bakit kaya? May train na pala dito. Hindi naman Santolan to. You say sa tapat lang ng Santa Lucia yung in traffic matindi. So ngayon, bakit Bridgestone Batlux yung kukunin ko? Sa gayon naman ay yung mga sikat na brand is Pirelli, Michelin, at marami pang brand na sikat na sikat, lalo na at ginagamit ng mga vlogger. Siyempre itong motor na to, na-testing ko na yung Bridgestone Batlux, saka engineered siya na kampante yung mga engineer ng Kawasaki na yun ang gamitin. Kasi nga makapit siya, kahit nakalbo na yung gulong ko, kumakapit siya sa sudden brake, sa cornering makapit din. Kung ano yung kapit ng gitna, yun din yung kapit ng sidewall nya or yung gilid. Katipunan na mga pengyo, lapit na. Kakaliwa tayo. Ito yung papuntang Commonwealth,
Tapos puntang Congressional, puntang EDSA. Ito puntang Cubao, puntang EDSA. Yung diretso. Yung kalawa, puntang C5, puntang Pasig. So balik tayo. Bakit nga ba yung bridge ng Batlacks ang bibiling ko? Nasabi ko naman sa inyo na, or sa mga vlog ko, na subukan ko yung Pirelli Diablo Rosso 4, yung bago ng Pirelli, at yun ang stock tire ng 6R 2024. Makapit daw yun pero para sa akin tong Bridgestone Batlacks S22 okay na okay. What more para sa S23 na mas bago. So subukan natin. Kasi nga nasubukan ko na yung Batlacks. Kahit anong ride, wet, saka dry, kapit na kapit, ito rin ang gusto ko. Saka mas mura. Yeah. May minchin? Chin. Okay yung ka-chat nyo po. Woodfood na. Ito, woodfood na. Yung harapan, wala pang pera They tell me that I'm never gonna make it. They want me to do something that could make sense. They hate when I keep dreaming I'll be famous, but I don't give a fuck, I'ma keep chasing. I got all this potential that's deep inside of me, but they hate when you're successful cause they try to be. They sit there being judgmental because you're trying things, and they just want you to settle and do the right thing. So get a good job, don't slack off. Wake up every morning, make a good impression on your boss. Don't do anything that I wouldn't do. Yan, alright mga pengo. Ito yung use style natin. So nakakabit na yung S23. And check nyo yung nipis. Wala na dito. Nakapod siya. Dapat makapalit siya ng 3mm. Then pag na-press mo yan, walang masyadong force. Yun. Kayang-kaya ng daliri ko. A few minutes later. Yan, alright mga pengo. So yung malaking pagbabago, yung harap saka yung likod. Bago kasing harap, bago kasi yung likod, tapos yung harap luma na. 11,000 na yung natakbo, or yung mileage na nitakbo na ito. So vlog ko lang yung bagong S23 ng Bridgestone Batlacks. So nabago ito, yung design, mas lumaki yung hinggatla, tapos may design siya, merong papalaki yung butas dito, yung sa gitna yung maliit. Yan, yun ang bago. Mukhang makapit sa kulay pa lang, parang yung mga Pirelli Super Corsa or yung Diablo Rosso Corsa. Yan, parehas yun. Ganun pa rin yung size 180/55. Sa S22 may guhit rito na design, nawala yun. Yan, nakakabala yata ako dito. Tapos may balahibo pa pag bago pa to. Yan ang ating napansin, yung design. Antik na. Tatane lang tayo. Gabi na. Ang oras ay 5:40. Parang nagbabansang ganon. Dati kasi pakiramdam ko parang flat. Hindi ko pa pwedeng i-banking to, Ang sarap ng i-banking to, mga pengo. Bilog na bilog yung gulong. Music 60. Ayun
Ang lakas. Yan, alright. Napansin ko sa gulong ko, bilog na bilog, parang gustong i-banking. So parang matigas pa yung feel ko sa gulong kasi nga bago pa. Tapos yung coating delikado pa, baka dumulas tayo gaya ni Mototik dati. Bagong bago na banking, yun, dulas. So mag-ingat muna tayo at magpigil hanggat wala na, abot na tayo ng traffic light, hanggang di pa na-break in yung ating gulong sa hulihan. Galing Katipunan C5, tapos si overpass para, tapos may parang flyover. Diretso na pala ng C5 yun. Kala ko yung dati pa na sa may stoplight sa baba, yung papuntang Antipolo. Kala ko makakapunta pa ron, hindi na pala. Yan, nasa puntang IPA tayo, tapos mag-U-turn tayo, punta tayong Motor Market. Sana open pa. Ibili lang ako ng brake cleaner, saka ano lang kukuling ko, degreaser. Doon muna tayo habang nag-iisip pa tayo ng content natin. Uy, naka-stop pa. Alright, dito tayo sa Motor Market. Bibili tayo ng pang maintenance. A few minutes later. Yun, alright mga penguin, nasa Motor Market tayo. Tapos bumili tayo ng pang spray. I-spray sa ano, sa visor dun sa labas, outside. And bumili tayo ng chain cleaner or degreaser pang all types of chain. So ngayon ay tami lang is pa yung gilid ng gulong ko kasi kaka-install pa lang. Siguro pwede na yan. Konting break in, mga 100 km ang break in nito. Tapos ito, feel na feel ko yung makapit, feel na feel ko yung bilugan yung gulong. Parang gustong bumangking kahit na ano, diretso, walang liko. Hindi ko suot yung boot, hindi ko maabot yung lupa. Parang tumaas yung motor ko dahil sa gulong. Ang kapal ng ano, ng naitaas dahil sa makapal yung gulong. Kaya yun, medyo tumaas ng kaunti. Gabi na mga pengo, kaya nagpalit ako ng settings ngayon. 1080 na lang yung resolution, tapos 30 frame per seconds. Alright, naabutan tayo ng red light. Uy, bopol. Huwag kayong kumanan, naka-stop yung mga kamote. Yan o, nasa kanan. Yung turn right, naka-red. Tingnan yung mga motor, diba? Tara guys. Naka-red light. Tara guys, lusot. Walang red light. Si Ted. Katulad ng sabi ko kanina,
nagbago yung design. Yung dinadaanan ng tubig, yung linya-linya, merong manipis, merong mataba yung daanan ng tubig. Kaya yun, mukhang maganda ito sa wet condition. Tapos parang di nagbago yung ano niya, yung itsura niya sa S22 or yung appearance. Yung shape niya ay pabilog pa rin. Kaya di ako nagpalit ng front tire. Ang liksi mga penyo, kapit na kapit yung arangkada. Dati nanggigigil pa bago ako makakaarangkada. Parang dumudulo siya. Mas maganda responsive ngayon. Kapit na kapit yung gulong eh. Mas maganda yung arangkada niya. Saka yung pag swerving niya, umihiga kagad, di mo napapersahin. Tanga na, break-in pa ako. Ba't ako nanggigigil? So ngayon ay may U-turn dito. High na yung traffic.